Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Araw ng Miyerkules sa ikalabigsyam na linggo sa karaniwang panahon. Napakasarap ng pamumuhay sa isang komunidad kung tunay na nakakamit ang pagkakaisa, ang pagtutulungan, ang pagmamahalan. Napakapayapa ng kapaligiran. Pero ang hirap mamuhay sa isang komunidad o maging sa isang pamilya, sa isang organisasyon kapag mayroong hindi pagkakaunawaan. At hindi natin talaga maiiwasan na magkaroon ng ganitong mga sitwasyon sa ating samahan. Pero ang malinaw, katulad ng narinig natin ngayon sa ating ebanghelyo, dumating man sa atin ang punto na may tao, may kasama, may kapatid tayo na para bang nakasamaan natin ng loob, nakapagsalita ng hindi maganda sa atin o kung anumang hindi magandang nangyari. Ang paalaala ng Ebanghelyo, gumawa ng paraan para makipagkasundo. At ano-ano ang sinasabi ng Ebanghelyo ngayon na pamamaraan? Ang pamamaraan na ito ay nagmula mismo sa ating Panginoon. Sabi niya, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya, kausapin ng sarilinan. Ito yung unang hakbang. Kapag meron bang mga nangyayaring hindi maganda sa atin, sa pakikipag-ugnayan, sa pakikipagrelasyon natin sa ating kapatid, sa ating mga kasama, sa ating mga kaibigan, ginagawa ba natin itong unang hakbang na ito? Pinupuntahan ba natin siya? Kinakausap ba natin siya ng sarilinan? Kasi dito pa lang sa unang hakbang na ito, kung makamit ang pagkakasundo, salamat sa Diyos. Pero ang sabi ng Ebanghelyo, kung hindi siya makinig, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng inyong pinag-usapan ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Pakikipag-usap, may kasamang saksi. Sa unang hakbang, ikaw lang, kayong dalawa lang na may problema ang mag-usap ng sarilinan. Pangalawang hakbang, magsama ka ng 2 o 3 saksi upang ang pag-uusap ninyo ay mapakinggan ng mga saksi. Kung wala pa ring mangyari, sabi ng Ebanghelyo, sabihin mo ito sa natitipong simbahan. At kung hindi pa rin makinig, ituring mo siyang hentil, publikano. Ibig sabihin ng hentil o publikano, hindi kumikilala sa Diyos. Napakahirap masabihan na ika'y isang hentil, ika'y isang publikano, sapagkat ang ibig sabihin nito, hindi mo kinikilala ang Diyos. Maaaring ikaw ay nagsisimba, maaaring ikaw ay aktibo sa mga samahang pangsimbahan, pero sa katotohanan, sa pang-araw-araw na buhay, hindi mo tunay na kinikilala ang Diyos, sapagkat hindi mo siya sinusunod at hindi mo pinakikinggan ang kanyang kagustuhan. 3 hakbang na ipinapayo ng ating Panginoon kung dumating sa punto na magkaroon tayo ng tao o mga tao na hindi natin kasundo. Muli, unang hakbang,
Puntahan siya, kausapin ng sarilinan. Kung walang mangyari, magsama ka pa ng 2 o 3 saksi na makikinig at magsisikap na sana mapagkasundo kayo. At ang pangatlong hakbang, sabihin mo ito sa natitipong simbahan. Kung wala pa ring mangyari, sabi ng ating Panginoon, ituring mo siyang hentil o publikano. Sa barangay, mayroon tayong tinatawag na lupon ng barangay. Kung hindi magkasundo sa pag-uusap, dadalhin ito sa barangay. Parehong ipapatawag ang may problema o maasang dito sa level na ito ng barangay, maaayos ang lahat. Pero kung hindi ito maayos sa level ng barangay, ito ay maaari ng dalhin sa korte. Dito sa ating dambana, meron tayong tinatawag na ethics committee. Kung sa ating mga samahan ay nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan at hindi madala sa usapan, ito ay dadalhin sa level na tinatawag nating ethics committee. O maasang sa pamamagitan nito, maaayos din ang lahat. Pero kung hindi, ito ay dadalhin sa barangay at kung hindi pa rin, ito ay dadalhin kung saan ibig ng mga may problema. Pero kailangan ba talagang dumating sa punto na darating sa level ng ethics committee? Kinakailangan ba na talagang dumating sa punto na dadalhin sa level ng barangay at sa level ng korte? Bakit ba napakatigas ng puso natin? Bakit ba napakataas ng ating pride? Bakit ba hanggang ngayon may tao o may mga tao pa rin na alam mo sa sarili mo, hindi mo pinapansin, hindi mo kasundo? Isa ka bang hentil o publikano? Talaga bang kinikilala mo ang Diyos na Panginoon at tagapagligtas sa iyong buhay? O baka naman, nagsisimba ka, oo. Aktibo kang naglilingkod sa simbahan, oo. Pero hindi mo isinasabuhay ang turo at aral ng ating Panginoon. Amen.